Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. So ngayon, patuloy po ang pag-monitor natin sa Bagyong Paulo na mas lumakas na po sa severe tropical storm category. Inaasahan ang paglandfall nito ngayong araw po ng Biyernes sa ilang bahagi po ng Aurora at Isabela. Malaking bahagi din ng North Luzon ang naaapektuhan ng heavy rainfall warning. Itinaas na rin ang signal number 3 sa malaking bahagi ho ng Luzon. So alamin natin yung mga detalye, pero kung bago lang kayo at bago natin simulan, please huwag niyong kakalimutan na kahit man lang maglalambing ako ng isang like. Importante yon para sa engagement ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, tignan muna natin yung pinaka-live weather radar. Ito po yung kasalukuyang pagkilos ng Bagyong Paulo, at kung makikita nyo, bandang hapon ngayong araw po ng Biyernes ang paglandfall nito sa malaking bahagi ho ng Aurora at Isabela. So huli hong namata ng Bagyong Paulo, 150 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Lumakas po yung hangin nito sa 100 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa may gitna or sa may sentro, at may bugso namang umaabot sa 125 kilometers per hour, at may pagkilos po, present movement na pa-west northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Unahin muna natin yung heavy rainfall warning dahil nga po may mga kababayan din tayo na mga alis ngayon, yung mga papasok sa trabaho. Pero yung ilang bahagi ng Aurora at Isabela, wala hong pasok dyan sa mga lugar na yan. So ang heavy rainfall warning natin, nakataas po dahil sa Bagyong Paulo. Ngayong araw po ng Biyernes, 200 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin sa may Isabela, Quirino at sa may Aurora. 100 to 200 mm naman ang dami ng pag-uulan sa may Cagayan, sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao po, Benguet, kasama ang Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin sa may Ilocos Norte ngayong araw po yan, sa may Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. So nakataas po ngayon ang signal number 1 hanggang signal number 3 sa malaking bahagi po ng North Luzon. Unahin na muna natin ang signal number 1. Kasama po mga kaibigan, mga kababayan, sa signal number 1 ang ilang bahagi ho ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, kasama po ang ilang bahagi ng Aurora, northern portion po ng Quezon, northern portion po ng Camarines Sur, Polillo Islands, kasama po yan ang Catanduanes, the rest ng Apayao, the rest po ng Iloilo, kasama ang Ilocos Norte po, the rest po ng Pangasinan, the rest po ng Nueva Ecija, northern portion po ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion po ng Pampanga, northern portion po ng Zambales. Yung mga lugar ho na yan ay nakataas sa ang storm wind signal number 1 na merong warning lead time na 36 hours, bilis ng hangin na umaabot po sa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang signal number 2 naman natin nakataas po sa central and southern portion po ng mainland Cagayan. Kasama rin mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng Isabela, the rest po ng Quirino, the rest ng Nueva Vizcaya, central portion po ng Aurora, northern portion po ng Nueva Ecija, kasama rin ang central portion po ng Apayao, yung mga lugar ho na yan. Sa may Kalinga, the rest ng Abra, the rest ng Benguet, ilang bahagi ng central at southern portion po ng Ilocos Norte. Masyadong malawak yung mga lugar na apektado nito. Ilang bahagi din ng Ilocos Sur apektado ng signal number 1, the rest po ng La Union, ilang bahagi ng northern portion po ng Pangasinan ay nakataas ang signal number 2. So sa signal number 3 natin, marami din ang mga lugar ang apektado. Signal number 3 na merong 18 hours at meron pong bilis ng hangin na umaabot sa 89 to 117 kilometers per hour. Diyan po sa northern portion po ng Aurora, diyan po kasi yung direct ng landfall ng Bagyong Paulo. So kasama rin ang central and southern portion po ng Isabela, at kasama rin mga kaibigan ko ang northern portion po ng Quirino. Yung lugar ho na yan, talagang mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha. Northern portion ng Nueva Vizcaya, apektado rin ng signal number 1. Ilang bahagi po ng northern portion ng Benguet, mga lugar na yan ay apektado ng signal number 3. Central and southern portion po ng Ilocos Sur, kasama rin mga kaibigan ko
yung northern portion po ng La Union. So yung mga lugar na yan, lagi ko sinasabi kapag ganitong signal number 3 na category na tayo, dapat maging babala na yan sa atin na mas lumalakas ang bagyo. Kung makikita nyo habang palandfall siya, dito nga po sa ilang bahagi ng Isabela at Aurora, may chance na humina ito at maging ganap na tropical storm dahil sa impact na tatama o pagtama niya sa kalupaan po ng Isabela at sa may Aurora. Ngayon din mga kaibigan, alamin natin yung mga lugar na mga susunod na dadaanan ng bagyong Paulo. So mas maganda na alamin natin o isulat natin yung mga lugar. Kung tandaan nyo naman, pwede natin sabihin sa mga kababayan natin na nakatira sa mga lugar na yan. Mamayang 2:00 po ng hapon, ngayong araw din ng Friday, nasa vicinity na po siya ng Lamot, Ifugao. At pagdating naman po bukas ng 2:00 ng madaling araw, 235 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur ang kanyang magiging lokasyon at mas lalakas po siya sa 110 kilometers per hour. Pagdating naman po ng Sabado ng 2:00 ng hapon, 525 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur na po siya, lugar pa rin doon, at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng Linggo ng 2:00 sa madaling araw, 810 kilometers west of Northern Luzon, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng hapon po ng Linggo, mga kababayan ko, ay 1,185 kilometers west of extreme Northern Luzon na po ang kanyang magiging lokasyon at nasa labas pa rin o nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging alerto at maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa pagbabago at kilos ng galaw ng bagyong Paulo. Etong bagyong Paulo, hindi naman natin sinasabi na magiging kasing lakas ng mga nakaraang bagyo tulad ng Nando at Opong, pero yung direktang paglandfall niya sa kalupaan po ng North Luzon ay magkakaroon ng matinding impact. Kung napapansin niya yung pag-ikot ng kanyang sirkulasyon ng hangin, yung mga spiral clouds na yan ang nakaka-apekto at nagbibigay ng mga pag-uulan ngayon at sama ng panahon sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So may mga lugar pa naman tayo na apektado din, hindi lang naman sa North Luzon mga kaibigan. Sa tinatawag ho natin na forecast weather conditions sa area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Ilocos Region, Aurora at Nueva Ecija. Ang lagay ng panahon dyan para sa mga hindi pa nakakaalam ay stormy o yung malabagyo, maulan na panahon dahil po sa banta ng Severe Tropical Storm Paulo. Sa area ng ilang bahagi ng Central Luzon, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, ang weather condition po dyan ay yung tinatawag natin na rains with gusty winds o yung tuloy-tuloy na pag-ulan na may kasamang bugso ng malalakas na hangin dahil sa bagyong Paulo. Ang area naman ng Metro Manila, malaking bahagi ho ng Metro Manila, the rest ng Luzon at Western Visayas, patuloy na maapektuhan ng extension or trap ng sirkulasyon ng hangin ng bagyong Paulo. Ang ilang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Mindanao, ay maapektuhan naman na tinatawag natin ng mga localized thunderstorm bandang hapon at sa gabi. So mga kaibigan ng mga kababayan, ngayon lang mga pinaka-update natin sa ngayon. Manatiling ligtas, mamaya i-update ko po kayo muli sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.